Muli po ay isang mabiyayang gabi po sa atin pong lahat at habang po na kung may mga paparating po sa ating pong, Google Meet at makakasama po, maaari po ay dadagdagan na lamang po natin ang ilan pong mga, papuring awit po. At sa ngayon po ay tayo po ay magpapasimula na po. Nasa screen po natin ang ating pong, aawitin po sa Diyos ang Luwalhati. Sa Diyos ang walhati, gaway dakila, mundo'y dinahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Pili sa dugo sa dal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Purihin po ang Diyos sa atin pong, inawit at minsan pa po tayong umawit po, awitin po natin, "Bayan na kay dilag."
tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilan, magkakatipon tayo. Bayan na marilan, tatahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman, bayan na kay dilan, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilan, natahanan ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit, at ngayon po ay hilingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa ating pong opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na binigay po sa bawat isa po sa amin. Una ay humihiling po kami ng gabay, lalo tigit sa amin pong internet connection, at ganun din po sa panahon na meron po kami, ay nawa ay wala pong maging hadlang sa amin pong pag-aaral, pagbubulay ng iyong mga salita, at kasangkapanin mo rin po ang aming pong pagsama-sama upang minsan pa ay tunay nga na maging hamon ito, at lalo tigit maging pagpapala po ito sa amin po, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. At ganun din po, dalangin din po namin sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling sa mga oras pong ito, ano man po ang kadahilanan. Sa inyo po namin sila pinagkakatiwala. At ganun din po ang anak na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita, si Brother Wilson, ay patuloy po namin siyang dalangin at inilalapit sa inyo, lalo tigit sa mga karamdaman na meron po siya, ay nawa ay patuloy na gabayan din po at bigyan ng kalakasan sa physical, sa spiritual, upang sa gayon ay tunay nga na patuloy mong magamit sa mga ministeryo na lagi mong pinagkakaloob po sa Kanya. At ganoon din po sa amin ay dinadalangin din po namin ang pangunguna sa amin pong mga tirahan, at maging sa aming puso at isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Nawa ay maging hamon din po ito sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, at ito po ay aming samutiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat, Brother Abel, sa panguna sa panalangin. Bagamat nabanggit po ng ating kapatid sa panalangin, si Brother Wilson na tagapagturo, ngayon po ay pansamantala po na matitigil po ang ating pong series po na pag-aaral po sa aklat po, sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Magkakaroon po tayo ng ating pong short devotion. Patuloy po natin din ipanalangin din ang kapatid sa mga karamdaman po na meron po siya ngayon. At sa oras po na ito ay atin na pong ihanda ang ating pong mga puso, ating pong mga kaisipan para sa ating pong short devotion na ibibigay po sa atin po ni Brother Jan. Magandang gabi po mga kapatid. Patuloy po na pasalamatan po natin ang Diyos sa gabi po na ito
sa pagkakataon po na tayo po ay muli pong makapag-aral po sa kanya pong mga salita. Bagamat po katulad po ng nabanggit po ni Brother Norman ay skip po natin ang ating pong although nung nakaraan po ay na-start po natin ang introduction po sa pag-aaral po sa aklat ng Thessalonica at patuloy po natin ipanalangin din po si Brother Wilson sa naging karamdaman din po. At nais ko pong i-share po sa atin, siguro po ay buksan po natin yung ating pong mga Biblia dito po sa Luke chapter 16. Babasahin ko po yung verse 27 hanggang po sa mga sumusunod. Sabi po sa Luke chapter 16 verse 27, kung nakita na po natin ay babasahin ko po. Ang sabi po dito, at sinabi niya, ipinamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat, sinabi ni Abraham, na sa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga magsisi. Last verse po. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin manghihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Muli po tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, muli po kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyong pong biyaya po sa amin. At patuloy din po, Ama, na humihingi ng patnubay, lalo na po sa mga oras po na ito, sa pagpapahayag ng inyong pong mga salita. Tuloy po ang banal na Espiritu ang tumulong po sa amin. Ganon din po sa lahat po na makakakinig po, ang mga naka-join po ngayon sa Google Meet at sa lahat po ng madadatnan ng inyong pong mga salita. Tuloy po ang banal na Espiritu ang manguna po sa bawat isa. Sa inyo po namin pinagkakatiwala, Ama, ang oras po na ito. At ang lahat po ng ito ay aming pong hinihiling sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Dito po sa mga talata po na ating pong nabasa, alam po natin ang teksto po nito. Ito po ang teksto po ng ating Panginoong Hesus ay kanya pong kwinento po si Lazaro at ang mayaman. At nung mga nakaraan po ay napag-aralan po natin to sa ating pong Gospel Hour. Pero ang nais ko pong pansinin po dito sa ating pong magiging pag-aaral po na ito ay kung paano po ito pong mayaman dun po sa verse 27 na kung titingnan po natin ay meron po siyang request. At ang request po niya ay bigyan po ng babala ang kanyang mga kapatid dun sa verse 28, yung kanya pong 5 kapatid, para sila po ay hindi po mapunta kung saan po siya nandoroon. Walang iba kundi sabi niya po dito sa bandang huli ng verse 28, ang sabi niya po, sa dakong ito ng pagdurusa. At nakita po natin bagamat po siya po ay meron pong, kung titignan po natin ay request, isa po itong maganda pong request, pero ito po ay na-decline. Ito po ay hindi po napagbigyan. Bagamat siya po ay, kumbaga po, yung request niya po ito ay may halo pong pagmamakaawa. Kumbaga, ayaw niya po na mapunta ang kanyang mga kapatid po doon. Ito po ay hindi po napagbigyan. Kung paanong si Abraham, binanggit po niya, nakita rin po natin sa mga nakaraang pag-aaral po natin, ay ang mensahe pong dala ni Moises at ang mga propeta. Walang iba po kundi po ang ating pong Panginoong Hesus, na reason din bakit ang mayaman po ay napunta po sa pagdurusa dahil hindi po niya pinaniwalaan po ang mensahe po na dala-dala na kaligtasan po sa persona ng ating pong Panginoong Hesus. Ang nais ko pong dalhin po na pagbubulay po ngayon pong gabi
Kung titingnan po natin, nag-e-effort po itong mayaman. Pero ito po ay huli na, at kung titingnan po natin yung effort din po niya ay mali, dahil po ang request po niya ay miracle, no? Na si Lazaro po ay mabuhay at bigyan ng warning. Ang gusto ko pong tingnan po dito ay kung paano ang Panginoon, ang Diyos, ang gumawa po ng paraan para ang isang tao ay hindi po mapunta kung saan po napunta ang mayaman, dun po sa pagdurusa. Alam po natin na ang ating pong kasalanan, tayo po ay dadalhin po sa walang hanggang kaparusahan. Dahil ang kabayaran ng ating pong mga kasalanan ay kamatayan, kapahamakan, kamatayan physically at spiritually. Pero salamat po ang Diyos, siya po yung gumawa. Ang Diyos, ang Ama, siya po ang nagplano, at ito po ay hindi po itinago po sa tao. Ang plano niya pong ito ay kanya pong binanggit sa kanyang mga salita. Kanya po itong sinabi po. Kaya nga po yun dun sa Genesis, kung bubuksan po natin yung sa Genesis chapter 3, verse 15. Sabi niya po dito, sabi po sa verse 15, at pag-alitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sako. Tulad po ng nababanggit po ng ating pong mga tagapagsalita, ito po ang first gospel or yung pong mabuting balita na kung paano po ipinangako po ng Diyos ang isa pong binhi na isisilang po ng isa pong birhen, walang iba po kundi ang ating pong Panginoong Hesus. At tinutukoy po dito kung paano po ang kanya pong magiging paghihirap dahil sa ating pong mga kasalanan. Kung paano din po na tayo po ay mabibigyan po ng buhay na walang hanggan. At ito po ay hindi po natago po sa mga tao. Ito po ay ipinaalam po ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya nga nung sinabi po dito po sa John chapter 5, kung titingnan po natin, katulad po nung sinabi ni Abraham dun sa mayaman, sabi rin po sa John chapter 5, basahin po natin yung pong verse 39. John chapter 5, verse 39. Sabi po dito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. John chapter 5, verse 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya ang Diyos, alam po natin, ang Ama, siya po ang nagplano ng ating pong kaligtasan para po ang tao po ay hindi po mapunta sa pagdurusa, at ito po ay hindi po secret. Hindi po ito naitago po sa tao. From creation, nakita po natin kung dun sa binasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 15, dun pa lamang po, nung ang tao po ay nagkasala, ito po ay sinabi na po ng Diyos sa atin. Kaya nga po ang mga propeta, si Moises, ang kanila pong pananampalataya, nakita po natin doon sa Hebrews chapter 11, kung babasahin po natin doon, ay looking forward sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga kung babasahin po natin itong sa verse 46 ng chapter 5 ng John, sabi po dito, sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin siya'y sumulat. Ngunit kung hindi kayo sa verse 47, ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsampalataya kayo sa aking mga salita. Noon po, ang tao po ay siya po ay maliligtas dahil po sa pananampalataya din. Kung paano po ang Diyos ay nangako po siya ng isa pong
tagapagligtas na darating po sa mundo. At yan po yung mga unang ginawa po ng Diyos para po ang tao po siya po ay maligtas. Yung pong mayaman, concern po niya na maligtas po yung kanya pong mga kapatid, hindi po dun sa kanyang sariling pamamaraan. Kundi ang Diyos, gumawa po siya ng paraan para po ang tao ay maligtas. Yung unang panahon pa lamang po na ang tao po ay nagkasala, pinangako niya na po ang tagapagligtas. Yun po ay sinabi po niya sa pamamagitan po ng kanya pong salita, through His Word. At ganun din po, hindi lamang po sa pamamagitan po ng kanya pong salita, ganun din po sa ginawa mismo ng Diyos. Kaya sabi po doon sa Galatians chapter 4, sa mga Galatia chapter 4 verse 4, sabi po dito, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kanina po doon sa Genesis chapter 3 verse 15, meron pong binhi na sinabi ang Diyos. Pero hindi niya lang po yun sinabi. Hindi lang sa kanyang salita, kundi maging sa gawa, pinakita po ng Diyos. Sabi po dito, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. At ito po ang ginawa po ng Diyos para ang isang tao ay hindi po siya mapunta po sa kaparusahan. Hindi po siya mapunta sa pagdurusa. Ibinigay po niya ang kanya pong anak. Isinugo po niya ang kanya pong anak. Ganon din po yung binabanggit po sa John chapter 3 verse 16. Ano pong sabi po doon, di po ba? Ito po yung talata po na lahat ay kabisado. Sabi po niya dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Tingnan po natin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kasi po ito yung pangako po niya. Noon pa lamang po na nagkasala po si Eva at Adan. Ito po'y ipinangako na po ng Diyos. Ito po ay plano na po ng Diyos. At ang ating pong Panginoong Hesus, siya po ang tumupad sa plano po ng Diyos. Alam po natin yung word po dito na ibinigay, ay siya po'y naghirap doon sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang paraan po ng Diyos. Ito po yung nakaraang ginawa ng Diyos para po ang tao ay magkaroon po ng kaligtasan. Para po ang tao o yung mayaman, doon sa binasa po natin kanina sa Luke, ay hindi po siya mapunta po doon sa pagdurusa. At ito rin po ay ang kalooban ng Diyos. Na ang tao ay magkaroon po, o ang lahat po ng tao ay magkaroon po ng kaligtasan. Yun naman po yung sinasabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 19. Sabi po dito, ang sabi po, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. No, another promise po ito. Nung una, ang Ama, nangako po siya ng binhi. Walang iba kundi po ang ating pong Panginoong Hesus, na siya pong ating pong tagapagligtas. Dito naman po, ang ating pong Panginoong Hesus ang nangako, siya po'y babalik. Sinabi po niya yan nung siya po'y nabubuhay. Sinabi rin po yan ng mga anghel kung paano po ang ating Panginoong Hesus nung bumalik na po sa langit. Sabi po dito, kung tutuloy po natin, na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.
Gusto ko pong i-highlight po natin dito po yung word na lahat. Sabi po niya dito, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit po? Kasi sabi nga po sa Roma chapter 3 verse 23, alam po natin ang talata po na ito, sabi po sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung paanong dun sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang lahat din po ay gusto po ng Panginoong Hesus na dumating po dun po sa pagsisisi. Dahil ang lahat ay nagkasala. Ibig kong sabihin, ang lahat ayaw po ng Diyos hangga't maaari na dumating po doon sa pagdurusa kung saan nandun po yung mayaman. Although yung mayaman, ang gusto niya lang yung 5 kapatid niya, yung hindi mapunta po doon. Pero ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, kaya hindi pa po siya bumabalik. Ang nais po niya yung lahat ay makarating, umabot po sa pagsisisi. Yung pong change mind. Kung paanong sila po ay mag-change mind at maniwala po sa mabuting balita ng kaligtasan. At yun po yung laman po ng good news. Yun po yung laman ng gospel sa 1 Corinthians chapter 15, 3 and 9. Yun po yung mabuting balita. Kaya dito po sa una po nating tinitingnan, kung paano po yung mayaman, nag-effort po siya, gusto niyang nag-request po siya kay Abraham para yung mga kapatid niya hindi po mapunta doon po sa paparusahan. Na-decline po yun kasi too late. Late na po. Kahit doon po sa request po niya ay mapagbigyan po yun. Hindi rin po yun ang paraan ng Diyos para yung mga kapatid po niya ay maligtas. Dahil nakita po natin kung ano yung ginawa ng Diyos na paraan po para ang tao ay maligtas. Ito po'y sinabi po niya, kaya nga sabi, saliksikin nyo ang salita. Dahil nasa Biblia po ang daan para ang tao po ay maligtas. Yun po ay sa persona ng ating pong Panginoong Hesus. At hindi niya lang po yun sinabi na meron pong magiging tagapagligtas. Binigay po niya ang kanya pong bugtong na anak. At ang nais po niya, nais po ng Panginoon ay ang lahat ay humantong po sa pagsisisi. Pero salamat po, alam niyo po, hindi po natapos po doon ang paggawa po ng Diyos. Hindi po natapos po doon na pinlano po niya, itinupad po niya yung kanyang plano, ipinagkaloob po niya ang kanyang pong bugtong na anak. Ang Diyos ay patuloy din pong gumagawa po para ang ating pong mga mahal sa buhay, yung ating pong mga kaibigan, mga katrabaho, at ang mga tao po ay patuloy po na magkaroon po ng kaligtasan. Sa paanong paraan? Sa panahon po natin, patuloy po gumagawa po ang Diyos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya sabi po niya dun sa John 16:8, nung ang ating pong Panginoon ay umakyat na po, bumalik po sa Ama, ibinigay po niya ang banal na Espiritu. John chapter 16 verse 8. At siya ay, sabi po dito, pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghahatol. Ang tinutukoy po dito walang iba po kundi ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu sa panahon po natin, siya po yung nagko-convict. At ito po'y patuloy pong gawa po ng Diyos sa tao para po siya ay magkaroon po ng kaligtasan. Kaya nga po dun sa example po natin yung sa Acts chapter 2 verse 37, nung pong nangaral po si Pedro, at ito po ay through
sa kapangyarihan din ng Espiritu sa life po ni Peter, dahil alam po natin before po ito ay pinagkaila po niya ang ating pong Panginoong Hesus. Pero nang ang banal na Espiritu ay tumahan po sa kanila, nagkaroon po siya ng conviction to preach. At tingnan din po natin yung naging preaching po niya. Sabi nga po, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin natin? Nagkaroon din po ng conviction po yung mga listener through the power of the Holy Spirit. Ang message po dito ni Peter, alam po natin, ay patungkol po kay Jesus. Kung paano po ang bayang Israel ay sila po yung naging reason bakit po namatay ang Panginoong Jesus. Kaya nung marinig nga nila ito, nasaktan ang kanilang puso. Kasi po sa preaching po natin, hindi lamang po natin pinipreach ang mabuting balita, pinipreach din po natin ang sin, ang kasalanan. Kaya yung sabi po dun sa John chapter 16 verse 8, di po ba? Susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghahatol. Ngayon po kasi marami pong preacher na ang preaching po, ang content po ng preaching ay yung pong magandang pakinggan lang po. Entertainment. At yun po ay nakakapag-ipon ng crowd. Pero hindi po yun ang conviction ng Holy Spirit. Ang Diyos, patuloy pa rin po siyang gumagawa po ngayon para ang isang tao ay maligtas through conviction po ng banal na Espiritu. Kaya napaka-importante na napapangaral po ang gospel, ang mabuting balita. Kaya nga alam po natin yung sa Roma chapter 10 verse 17. At meron din pong warning si James sa mga nakikinig. Sabi po sa James, Santiago chapter 1, basahin po natin yung verse 23. Sabi po dito, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagapad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Meron pong warning din po si James sa mga tagapakinig. At nawa kung meron man po sa atin pong gabi po na ito na makakapanood, tingnan po natin kung alin po tayo dito po sa tagapakinig po na ito. Napakinggan po natin at atin pong pagwawalang bahala o atin pong napakinggan at ito po'y atin pong paniniwalaan. Kaya nga sabi rin po sa John 5:39 po ba yun? Tingnan po natin yung John chapter 5. Hanapin ko lang po. Verse 24 po. Ito po. John 5:24 ang sabi po, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya, tingnan po natin, dalawa po ito. Kailangan po niyang mapakinggan at kailangan po niyang sampalatayanan. Sabi po, at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghahatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya patuloy po mga kapatid, presently ang Diyos ay patuloy po na gumagawa para po sa kaligtasan ng ating pong mga mahal sa buhay. Para po sa kaligtasan ng mga tao. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang lahat ay nais niya po
na humantong po, dumating po sa pagsisisi. At hindi lamang po yun, patuloy po gumagawa po ang Panginoon, ang Diyos sa ating pong panahon sa pamamagitan din po ng mga Kristiyano na sumampalataya sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng kanila pong changed life. Ang po sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nung nakaraan po sa Valenzuela, ay ito po ay naituro din po ni Brother Wilson. Sabi po niya, kaya't kung ang sinuman ay kay Kristo, tingnan po natin, kailangan po na tayo po ay kay Kristo. Hindi po sa isa pong relihiyon, hindi po sa isa pong grupo, para tayo po ay maging bago, hindi po sa ating sarili. Napakalinaw po. Sino man, kung ang sino man ay kay Kristo sa persona po ng ating pong Panginoon, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. At ang reason po niyan, ang ating pong new life, yung ating pong bagong buhay ay ginagamit at patuloy po na ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya po ang totoong nagbabago po sa atin, hindi po tayo. Hindi po natin masasabi na, ay binago ko na yung ganito kong ugali. Actually, ang Diyos ang patuloy po na nagbabago po sa atin dahil po sa ating pong relasyon po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Binabago po niya ang ating pong buhay. Nang sa gayon tayo po ay maging munting ilawan, sanlibutan po na ito. At sabi nga po ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 27, sabi po niya dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Yung ating pong life. Though dito po sa English, alam ko ginamit po yung conversation. Upang, sabi po, upang maging ako ay dumating at ako'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nangagkakaisa ng kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Kaganda po na patuloy po na hayaan po natin sa mga buhay po natin na ang Diyos ay gumawa. Ang Diyos ay baguhin po niya yung ating pong mga desires, yung ating pong mga kaisipan, yung mga motibo po ng ating pong mga puso. At hayaan po natin na sa atin din po ay magtrabaho ang banal na espiritu dahil alam po natin kung ano po ang bunga po ng banal na espiritu. Sabi po doon sa Galatians chapter 5 verse 22, datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Hayaan po natin na ang pag-ibig, ang bunga ng espiritu, ang siya pong mag-control po sa atin at hindi po yung ating laman. Kaya kung babasahin po natin yung mga unang talata, dalawa po yan, yung laman at ang espiritu. At ang bunga po ay pag-ibig na merong katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ito po, kung hayaan po natin na ang banal na espiritu na tinanggap po natin, na siya rin po ang kapangyarihan po ng Diyos na patuloy pong ibinigay po sa panahon po natin para po sa ating pong kaligtasan, sa pag-convict sa mga believer na mag-share ng gospel, mag-convict sa mga unbeliever na paniwalaan ang ebanghelyo. At sa atin din po na makita rin po ang bunga po niya. Ito po ay sabi, kung ito po ihahayaan po natin, pusa po ito. Kaya nga sabi po ay hindi po ito sa isang pamamagitan ng utos. Kaya nakita po natin, patuloy po ang Diyos ay gumagawa sa panahon po natin sa kaligtasan. Ang Ama
Siya po ang nagplano ng ating pong kaligtasan. Ang ating pong Panginoong Hesus, siya po ang gumawa ng plano ng Ama. Siya po ang namatay, napako, inilibing, at muling nabuhay. At ang banal na Espiritu, siya po sa panahon po natin nagko-convict. At yan po yung effort po ng Diyos sa ating pong kaligtasan. Kasi kung sa atin lang po, kahit ano pong gawin po nating effort para po maligtas, sabi nga po, hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Cannot very, hindi po natin kaya pong iligtas ang ating pong mga sarili. At ito po ay biyaya lang po ng Diyos sa atin. At sa ating pong mga mananampalataya na nanonood po ngayon pong gabi at sa lahat po ng makakapakinig po nito. Ano po ang magandang effort po natin? Ligtas na po tayo, di po ba? Ang kailangan po nating i-effort ay yung mga loved ones po natin. Hindi para tayo maligtas, kundi ang effort na sinasabi ko po ay atin pong ipaarating po sa kanila ito pong pagliligtas po ng Diyos. Sabi nga po sa Jude chapter 1, dapat yung ating pong concern ay patuloy po na nasa mga puso po natin sa ating pong mga hindi lamang po relatives na po, kundi sa lahat po ng mga walang pananampalataya sa Panginoon. Sabi po sa verse 22, at ang ibang nag-aalinlangan na iyong kahabagahan sa 23, at ang iba'y iyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na iyong kapuotan pati ang damit na nadungisan. Gusto ko pong pansinin po yung agawin ninyo sa apoy. Ito. Effort po yun. Ito. Una, kung titingnan po natin, kung dadalhin po natin sa literal, mag-e-effort ka. Kung ang isang bagay ay isi-save mo sa fire, meron yun na effort and may danger. At ganun po, kung ang Diyos, nakita po natin, kung speaking of effort, hindi po cheap yung ginawa po ng Diyos para ang tao ay iligtas po niya. Dahil lang ibinigay po niya ay ang kanyang bugtong na anak. Tayo rin po ay magkaroon po nawa ng concern. Pag sinabi po kasing concern, hindi lang po yon 1 day, 2 days, 1 week na concern ka sa isang tao. Yung totoong concern hangga't hindi po siya naaalis dun po sa ganong sitwasyon ay hindi ka papatigilin nung concern mo na yon. At yun ay nakita po natin sa Diyos dahil from the beginning, nagkasala po ang tao ay nandun na yung concern po niya sa kaligtasan po ng tao. Yun po ay pinaalam po niya sa tao. Kaya salamat. Alam po natin si Adan, saved po siya sa Luke. Nabanggit po ang name po ni Adan, son of God. Why? Kasi hindi niya sinabi yung kaligtasan nung panahon ni Moses. Ibinigay po niya rin yun sa unang taong nagkasala. Dahil mahal po niya ang nagkasala. At yun po'y effort. Kung yung mayaman, yung gusto niyang bigyan ng effort lang, yung kanyang loved ones, nawa sa atin po ay maging malawak yung atin pong, actually yun po yung compassion. Yung pagmamahal. Yung concern mo ay hindi lamang siya sa circle ng family, kundi yung compassion mo ay katulad nung sa ating Panginoong Hesus doon sa Matthew chapter 9, sabi po doon. Matthew 9, sabi po doon sa verse 35,
Sabi po, at nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at sari-saring karamdaman. Datapwat, verse 36, datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Tingnan po natin, sabi po niya rito, nahabag siya. Yun po yung compassion. Hindi po dahil kamag-anak po niya, nakilala po niya yung mga nandoon. Bakit po siya nahabag? Kasi nakita po ng Panginoon yung kanila pong kalalagayan. Sabi po niya dito, nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. At dapat po ganun po yung compassion po natin. Hindi dahil, although maganda po yun, kamag-anak, kaibigan. Pero pag naging, ang compassion po natin ay naging katulad ng sa ating pong Panginoong Yesus. Yung tinitingnan po natin yung sitwasyon po nila, yung kalagayan po nila na sila po ay mapupunta sa kapahamakan. At sabi ng Panginoon doon sa 2 Peter, sabi niya, yung pong mga tao po na yun, yung lahat po ng yun ay nais po niya na maligtas. At ito nawa yung maging conviction din po natin. At yung effort natin, maganda po ay ito po'y consistent. Yung life po natin, ibig kong sabihin, hindi lamang po yung consistent tayong nagpa-follow up, consistent po tayong nananalangin, maging yung life po natin ay consistent sa Panginoon. Why? Kasi napaka-importante ng ating pong mga buhay. Dahil napaka-importante ng mensahe po na dala-dala po natin. Walang iba kundi po ang ating Panginoong Hesus. Tapos sa atin, ito po yung pong hamon. Ang dala-dala po natin na message, Roma chapter 1 verse 16, ang gospel. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig kong sabihin, makapangyarihan po ang Diyos. Kaya niya pong gawin ang lahat. Pero ang isang tao, para po siya maligtas, kailangan po niya na marinig at sampalatayanan ang ebanghelyo. Dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng isa pong tao. At ito po ang message na dala po natin. Kaya napaka-importante na consistent yung life po natin. Yung pong ating pong buhay po ay patuloy po na nagiging liwanag po. Kaya nga po napaka-importante na every time na meron pong mga kakulangan, kasalanan, ito po ay ating pong sabi sa 1 John 1:9, ito po ay atin pong ihingi. Ito po ay ating ikumpisal. Para po ang Panginoon, sabi po dito, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya mga kapatid, dito po sa ating pong pag-aaral po na ito, patuloy nawa na makita po natin ang Diyos from the start ay gumawa po siya para sa ating pong kaligtasan. Na ito po ay kanya pong pinaabot, pinarating po sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito po ay pinakita po niya sa atin sa pamamagitan po ni Kristo na namatay dun sa krus ng Kalbaryo, ang anak ng Diyos, para po sa ating pong kaligtasan. At ang kalooban po niya ay ang lahat ay maligtas. Ito po yung past na ginawa ng Diyos. At ang present pong patuloy ginagawa ng Diyos, ang banal na Espiritu ay tumahan po sa mga believer para po tayo po ay bigyan po ng new life, para po ang buhay po natin ay patuloy pong gamitin ng Diyos para po sa kaligtasan po ng mga unbeliever. At lastly, ang effort po natin ay dalin po ang gospel. Yan po ang sinabi ng Panginoon, go ye, preach the gospel.
At nawa ang bawat isa po sa atin ay patuloy po na tayo po ay gamitin po ng Diyos. Nang sa gayon po, ang mga tao po na wala pa pong pagkakilala po sa Kanya ay sa pamamagitan po ng gospel, sa pamamagitan po ng ating pong pagbabahagi po sa kanila, ay patuloy po na sa ating pong mga programa, Bible study outreaches, sa ating pong gospel hour, sa ating din pong family, ay patuloy po na mabahagi ang mabuting balita ng kaligtasan at marami pa po ang makakilala po sa ating pong Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po, Ama, na amin pong pinapasalamatan ang ginawa po ninyo sa amin na pagliligtas. Amin pong pinapasalamatan ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, at ang bagong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. At amin din pong nakita ang amin pong kailangan pong gawin sa biyayang tinanggap po namin. Tunay po na ito po ay napakaganda na ibahagi din po namin sa iba. Ang kaligtasan na inyo pong ibinibigay sa pamamagitan ng persona ng aming pong Panginoong Hesus. At ang dalangin po namin nawa ang bawat isa po sa amin ay hindi lamang din po maging tagapakinig, kundi sa amin pong napakinggan, ito po ay patuloy po na maging laman ng aming pong mga puso. Tunay po na magkaroon po kami ng compassion katulad ng sa aming Panginoong Hesus. Salamat po at sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gabi po na ito at ito pong lahat ay amin pong idinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos at pasalamatan po natin sa ating pong narinig po na mensahe po mula sa salita po ng Diyos. At dahil ito po ay isang devotion po, ay bagamat ito po ay isang short devotion, baka may mga tanong po mga kapatid. Ayun po, kung wala po ay nawa katulad po ng nasabi ng kapatid ay ito po ay masumpungan po sa atin, hindi lamang po natin ito narinig, ay makita po sa atin pong pamumuhay po bilang mga Kristiyano po. At ngayon po tayo po ay magwakas sa pananalangin. Kausapin po natin si Brother Renmark na pagwakasan po tayo sa atin pong panalangin. Isama po si Brother Wilson po sa mga panalangin po sa kagalingan po ng Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, lubos po ang aming pong pagpupuri at pagpapasalamat po sa mabiyayang oras na ibinigay po ninyo sa amin upang muli kami po'y magkatipon sa pamamagitan po ng online. Ang pag-aralan po namin ang inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa malaya po na pagkakataon pong ito na amin pong marinig ang inyong pong mga salita at amin pong pinasasalamatan po, Ama, ang katotohanan po na nahayag sa gabi po na ito. Ang dalangin po namin, Ama, nawa sa amin pong pamumuhay bilang mga anak po ninyo ay patuloy po na ibahagi po namin ang mabuting balita ng kaligtasan upang ang iba din naman po, Ama, ay maranasan po ang biyayang kaligtasan na inyo pong ipinagkakaloob sa lahat po ng sumasampalataya po sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama, maging sa inyo pong anak na ginamit na nagturo po ng inyong pong mga salita. Ang patuloy po naming dalangin na bigyan niyo po siya patuloy ng katalinuhan na nagmumula po sa inyo at kalakasan din po sa kanya pong pisikal
upang patuloy na magamit niyo po siya sa kanya pong paglilingkod po sa inyo. At lalo tigit sa kanya pong spiritual po, Ama. Maraming salamat po maging sa bawat isa po na nakadalo. Nawa dalhin po namin ang inyo pong mga salita sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Maibahagi po namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat din po, Ama, sa pangunguna po ninyo sa aming pong mga internet connection na wala pong mga naging hadlang sa aming pong pagkikinig at malinaw po na amin pong napakinggan ang inyong pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, at patuloy po na dalangin din po namin, nakabukod po si Brother Wilson sa kanya pong mga karamdaman po. Nawa kayo pong humipo po dito upang maibisan po ang mga sakit po na nararamdaman po ng aming pong kapatid. At nawa gawin niyo pong mabisa ang mga gamot din po na kanya pong iniinom. Maraming salamat po, Ama, at patuloy na dalangin po namin ang inyong pong pangunguna sa bawat isa po sa amin. Sa amin din pong pansamantala pong pag-iwahiwalay ay patuloy na kayo pong mag-ingat at manguna po. Maraming salamat po, Ama, at binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good evening and God bless po. Thank you po. God bless po. Thank you po. God bless po. Thank you po. God bless po. God bless po.